Parehong pasok ang dalawang mga mandirigma sa weight limit sa Super Bantamweight Division na 122 pounds, ang undisputed world champion na si Naoya Inoue at ang replacement fighter na si Kim Yi-jun ng bansang Korea ay parehong tumimbang ng 121.7 pounds. Kaya walang problema ang dalawa at dito pa lang ay knockout na nila pareho ang timbangan. Sa kanilang final face-off, ikapansin-pansin na tila ba naihina itong Koreano habang itong si Inoue naman ay tila may nginunguya. Pero siguro mga kwento, medyo mayain itong Koreano kung ating pagbabatayan lang ang kanyang inasal kanina sa face-off. Pero matabil at maangas din ang bibig nito dan magaling din magbenta ng laban. Sa face-off mga kwento ay kitang-kita ang 5 mga belts na dala ni Inoue. Yan ang maiuwi ng Koreano kung sakaling magawa niya ang malaking upset kontra kay Inoue. Pero suntok sa buwan man kung may tuturing. Pero malay natin kakwento, isang suntok lang kailangan ang makapagbago ng resulta ng laban. Pero talagang napaka-imposible nga ito na maka-upset ang Koreano dito. Pero alam niyo ba mga kwento na pagkatapos ng weigh-in ay nagkaroon pa ang media ng pagkakataon na na-interview nila itong si Inoue. Kaya ibabahagi ni Mr. Kwento sa inyo kung ano nga ba ang pasabog ni Inoue at ang mensahe niya bago apak sa ibabaw ng lona. Ayon sa Yahoo News Japan, inamin ni Inoue na talagang ang kanyang pagbabawas ng timbang ay napahaba talaga ito sa kadahilanan na napuspon nga ang laban niya kontra kay Sam Goodman. Pero ibinunyag ni Inoue na sa paparating na laban kontra sa Koreano ay talagang hindi na siya makapaghintay pa. Dagdag pa niya, ang kanyang katawan ay nagsisimula ng lumaki ng dahan-dahan at para sa kanya, ang katawan niya ay talagang papalapit na sa perpektong super bantamweight na katawan. Kaya dito na inamin ni Inoue na nagbago talaga ang kanyang nakaplano kung ano nga ba ang timbang niya sa gabi ng laban. Dahil sa laban niya kontra kay Terence Duaney mga kakwento, pagdating na sa kanyang recovery ay umabot ng 7.4 kilos ang naragdag niya sa gabi ng laban. Kontra yan kay Duaney, kaya ayon kay Inoue, sa laban na yon ay medyo mabigat ang kanyang katawan at hindi siya masyadong mabilis sa laban na yon. Kaya sa panahong si Goodman pa ang kakalabanin niya ay sinabi niya na dapat ang timbang na idaragdag niya pagkatapos ng weigh-in ay dapat lilimitahan niya ng 6 kilos dahil idadaan niya sa bilis ang laban nila kontra kay Goodman. Pero sa ngayon ay hindi na si Goodman ang kanyang makakalaban kaya babaguhin na rin niya ang kanyang idaragdag na timbang dahil magdedepende na lang daw ito sa pakiramdam niya kung para sa kanya ay okay na yon at yan ang timbang na idadagdag niya para harapin itong Koreano. Dito pa lang mga kakwento ay masasabi natin talaga na ikinukonsidera ni Inoue kung gaano nga ba siya kabigat sa paparating na laban. Siguro kay Goodman ay naisipan niya na mas maganda ang hindi mabigat ang timbang dahil kung tatakbo itong si Goodman ay dadaan niya sa bilis para makorner niya itong si Goodman. Ang usaping timbang mga kakwento ay hindi lang issue dito bilang epekto ng postponement ng laban ni Inoue dahil ayon sa ilan ay isaalang-alang din natin ang pagsasanay ni Inoue. Yung marami ang nagsasabi na baka itong si Inoue ay na-overtrain na ito, baka sunog ang katawan ni Inoue at batay sa ating napagkalaman ay parang ito lang siguro mga kwento ang laban ni Inoue na mas pinahabang mga araw sa kanyang pagsasanay. Mga kakwento, na-overtrain nga ba itong si Naoya? Ang pagpahaba ba ng pagsasanay ay magbibigay sa kanya ng problema o hindi kaya ay hindi tatalab yan kahit na na-overtrain yan? Pero nako, may na naman daw ang kalaban. Kaya naman, huwag natin kalimutan na panuorin ang laban na isa sa mga pinaka-exciting na Asianong boksingero. Ang ma-upset si Inoue ay syempre napakalabo pero sa konting chance sa mga kwento ay baka malay nyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong babigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Emerson Arbis, kay kakwentong Kuya RJ, kay kakwentong Albert Philip Pasyente, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga
Kwentong di pa na kwento sa inyo.